pong guilt. Pagtulog na siya, tinititigan ko, naaawa ako. Dahil binigyan ko nga po siya ng sakit na panghabang buhay. Sobrang naawa po ako sa anak ko. Sobrang sising-sisi po ako. Bago ko po malaman yun, buntis na po ako. Nalaman ko po may sakit ako. Buntis na po ako sa panganay ko. 5 months po yung tiyan ko nung nalaman ko yun. Bali po, nagpa-check up po ako sa likhaan is 5 months na po yung tiyan ko. Marami po kami nun, tinest po kami agad ng HIV testing. Bali po kaming dalawa nung kasama ko, inulit po yung sa amin. Kasi po baka po may nagkamali lang. Kasi po positive po yung isa. Bali po yung inulit na, alam ko na po kasi ako po yung pinaiwan. Ako po yung pinahuling umuwi. Alam ko na po kasi po mayroon po akong discharge. Makati po, tas mabaho. Lagi po akong naanuhan ng ubo, sipon. Lagi po akong tinatrangkaso. Tapos nga po yung discharge ko, yung sobrang kati na halos hindi ka po makakilos. Kulay yellow po yung discharge na mabaho. Ano yung tumatakbo sa isip? Alam ko na po, sa partner ko po, sa papa ng baby ko. Alam ko na po yun kasi po marami po siyang babae, tapos may naging bakla pa po siya. May nakasama po siyang bakla na tinirahan niya ng ilang mga taon din. Kaya alam ko na po na sa kanya. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko, paano ko po sasabihin sa mama ko. Para pong binagsakan ako ng langit at lupa ng time na yun. Tapos po ang bata-bata ko pa. Hindi denial pa po ako. Hindi ko po matanggap. Lalo na po kung mahahawaan ko yung baby ko kasi sinabihan po ako na possible na mahahawaan ko yung baby ko. Kaya po hindi po ako naggamot. Hindi po agad ako pumunta. Nung time na nag-positive ka, sino yung unang pinasabi? Siya po, yung partner ko po. In denial din po siya. Nagalit po. Tapos parang sinisisi niya po na sa akin galing. Sasaktan po ako. Kasi alam ko po sa sarili ko na sa kanya lang. Sobrang sakit po. Di niya po tinatanggap sa sarili niya na sa kanya. Ayaw niya rin po mag-start ng gamot. Hanggang ngayon po, hanggang sa naghiwalay na lang kami. Nag-addict po siya eh. Na sobra sigurong depressed, stress, nag-drugs. Sa parents mo naman, kailan mo sa Kailangan po ng guardian. Bali po kasi minor pa ako noong time na yun. Sinabi ko po sa kanya yung sakit ko through video call lang. Hindi ko po alam na mabigat pala sa mama ko. Iniisip niya pala lagi yung sakit ko. Pinatay niya po kasi noong time na yun eh. Tapos hindi ko po alam na uuwi na po pala siya agad. Pinatay niya po yung tawag. Tapos mga ilang days po umuwi na siya. Inuwian niya po ako. Sinacrifice niya po yung trabaho niya. Tapos po wala po siyang sinasabi. Wala po siyang sinasabi sa akin. Tahimik lang siya. Pero alam ko po sa loob ko mabigat sa mama ko. Nasasaktan siya. Ano yung nagpa-push yung maggamutan? Napilit po ko nung midwife sa likhaan. Para pong naano niya yung utak ko na kailangan ko nga po talaga magamot para sa anak ko. Sasagutin po nila lahat. Sasakyan, pagkain, laboratory, mga ano. Sagot po nila lahat. Isang gamot lang po yung binigay sa akin. Pero ano po siya, yung mainit po siya sa katawan. Tapos pag ininom mo siya, mainit po siya sa katawan. Tapos po lagi ka pong masusuka. Para ka pong groggy. Lagi ka pong nahihilo pag ininom mo siya. Kaya po iniinom ko siya bago po ako matulog. Mga
1 month po bago mawala yung discharge ko. Okay po ako. Tiniis ko po yun nung pag-inom ko ng gamot. Ilang buwan yun? Hanggang po sa makalabas yung baby ko, yung panganay ko. Bali po kasi, kailangan po siya i-test 2 months po yung baby bago po siya kuhaan ng dugo. Sinabihan na po ako ng Santa Ana. Sa Santa Ana po kasi ako nanganak. Binigyan na po agad ng gamot yung baby. Hindi ko nakalimutan ko na po anong tawag sa gamot na yun. Pero po syrup po yun. Pinainom ko po sa kanya yun hanggang sa mag 2 months siya. May takot po kasi po late na po ako nagkamot eh. Sobrang takot ko po na sana huwag siyang mahawa dahil alam ko pong pang lifetime na yung gamutan ko. Bali po pati siya. Ano yung kinakatakot niya? Marami pong pwedeng mangyari sa kanya kagaya po ng mga nangyayari sa akin. Sana po wala po siyang sakit. Hindi ko po siya nahawa. Pero nag-think positive lang po ako ng time na yun. Tapos po nung 2 months na, dinala ko po siya sa San Lazaro. Doon po siya tinest. After 1 month po yung result. Bali, binalikan ko po yun. Awa naman ng Diyos po. Negative. Pero uulitin daw po. Hanggang sa nakailang ulit po yun. 3. Hanggang sa negative po lahat. Sobrang saya po. Sobrang sarap sa pakiramdam na parang masasabi mo na okay lang kahit may sakit ako basta wala siya. Sobrang sarap po sa pakiramdam. Kamusta naman si baby yung lumaki? Okay naman po, malakas naman po siya. Hindi po siya sakitin. Naisip mo ba na mag-anak? Hindi na po. Hindi ko na po naisip yun. Ayaw ko na po nung time na yun. Pero hindi mo po talaga masasabi yung kapalaran. Mali po kasi 7 months pa lang po yung panganay ko nung nasundan. Hindi ko po alam. Nabuntis na ulit ako nung time na yun. Opo, 7 months pa lang po. Nung nag-PT ako ng 2 beses, nag-PT ako ng madaling araw. Sinabi ko po agad sa kanya kinabukasan, pagkising. Para po kasi siyang blanco na eh. Dahil nga po sa drugs noong time na yun. Bumili po ako ng pampalaglag po. Dahil nga po ayaw ko na talaga. Pero wala po. Makapit na po kasi po ilang buwan na. Ano ba yung fear mo? Kasi po nag-stay in po ulit yung mama ko nun sa Parañaque naman po. Kasi nung una sa Pasig siya. Parañaque naman siya nag-stay in yung time na yun. Wala po akong kasama sa bahay. Tapos yung asawa ko po, alam ko na adik na. Pero nabubulag-bulagan lang ako. Hindi po alam ng asawa ko na nilalaglag ko yung bata. Hindi po niya alam. Kasi ayaw ko na po talaga. Para po iniisip ko na. Ayun nga po, baka siya na yung mahawaan ko. Napagod po ako sa gamot, mag-inom ng gamot. Dahil nga po wala po akong patulong sa bahay. Ako lang po, akin po lahat ng gawain. Buntis pa po ako sa kanya, may inaalagaan pa po akong bata. Tapos ganun pa po yung asawa ko. Pag iniinom ko po kasi yung gamot ko, kada gigising po ako ng umaga para pong hilong-hilo ako. Kaya po ini-stop ko po yung pag-inom ng gamot dahil nga po doon hindi po ako makakakilos ng maayos. Hindi ko po maaalagaan ng maayos yung anak ko. Sobrang hirap po. Pero wala po akong magawa. Dahil wala po talaga akong support na natatanggap. Wala po akong katulong. Kaya po nag-stop ako ng gamot. Hanggang sa bumalik po yung discharge. Yung sakit na pabalik-balik sa akin, sipon, trangkaso, ubo. Hanggang sa nanganak po ako, hindi ako umiinom ng gamot. Ano yung initial na reaction mo? Nakita mo si baby? Alam ko na pong meron siya kahit hindi ko po siya ipates. Dahil po magkaiba po sila nung paglabas ng panganay ko. Siya po punong-puno ng rashes sa mukha. Sobrang pula po. Tapos hanggang sa niya po, sa ari niya, meron din pong rashes. Tapos mabaho po yung amoy niya kahit anong ligo ko po sa kanya. Sinisisi ko po yung sarili ko. Tapos sobrang takot ko po. Tapos hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Talaga pong pinainom ko sa kanya yung gamot na binigay sa PGH ko po siya pinanganak niya. Pinainom ko po talaga sa kanya yun. Na umaasa pa rin ako na sana hindi ko siya talaga nahawaan. Pinainom ko sa kanya hanggang sa 2 months. Tumating yung 2 months niya. February, pinatest ko siya sa San Lazaro. Bali, babalikan ko na naman po yung result after 1 month. Pagbalik ko po, ayun na po.
positive. Palong billion po yung virus sa katawan ni baby. Pinaliwanag po sa akin na ganun. Meron po si baby na mataas yung virus niya sa katawan. Kailangan niya agad mag-start ng gamot. Pinapunta po nila ako sa PGH dahil wala po silang pedya that time. Napunta mo nila ako sa PGH. Nagtsatsaga po talaga ako pumila sa PGH para po magkuha ng gamot niya. Kasama ko pa po siya noong time na yun. Sobrang bigat po. Parang gusto ko na lang po mawala. Kasi sobrang sising-sisi po talaga ako noong time na yun na sana hindi ko na lang in-stop yung gamot ko. Naawa po ako sa baby ko. Tapos hindi ko po alam ano mangyayari sa amin dahil wala na nga po yung partner ko. Tapos yung mama ko na lang po. Hindi ko po alam anong gagawin ko noong time na yun. Tapos hindi ko pa po alam kung makakapagtrabaho ako. Dahil nga po sa sakit ko, di ko po alam kung may tatanggap sa akin trabaho. Hanggang sa kinausap ako ng mama ko na kaya niya daw kaming suportahan. Alagaan ko na lang daw po yung mga anak ko. Doon po, parang kumaan po yung pakiramdam ko. Nandun mo naman sa amin yung naging journey ng baby mo. Sobrang hirap po na marami siyang iniinom na gamot. Baby pa lang po siya. Sa pagpapainom po ng gamot sa kanya araw-araw. Dahil mahirap po talaga, kailangan ko ng katulong para mainom niya, malunok niya ng yung gamot. Dahil tinuturan niya nga po. Yung time na yun. Opo. Bali po pinalitan po yung gamot ko nung time na yun. Dahil sa ganun. Kaya kasi napagod po ako maggamot dahil sa gamot na ganun. Bali pinalitan po nila. Yung mga una, ano yung mga challenges mo? Kasi dalawa Financial panggastos po. Dahil kasi po sa PGH, hindi po yung laboratory sa kanila. Hindi libre. X-ray lang po yung sa kanila. Kaya po kailangan ko po kada 3 months ng laboratory niya. Bali yung mama ko po gumagastos nun. Iniisip ko po yung panggastos nga po. Pero yung gamot naman po libre. Bali po lumipat kami sa may hub sa Pasig. Maganda po yung nila. Tapos kasama po kami sa Duyan program. Maganda po yung nila doon. Dahil yung gamot po, door-to-door dinideliver. Hindi na po ako pipila ng napakahaba. Hindi ko na po isasama si baby para kumuha ng gamot. Isang chat ko lang po or message, i-deliver po nila agad. Ngayon, kamusta mo yung kalusugan mo? Sobrang layo na po. Sobrang payat niya po that time na nagagamot siya. Sobrang layo na po. Tapos sobrang hina lang po niya kumilos. Ngayon po, hyper na masyado. May time ba na parang natatakot ka sa magiging future mo? Yung mabuli siya, pandirihan. Okay lang po sana na ako na lang. Wag lang siya. Yun po yung naiisip. Ngayon po kasi pag nalalaman ng ibang tao na may kanyang kasakit, para ka pong may sakit na malala kung pandirihan kanila. Naiisip ko po yun. Kung tatanggapin ba siya ng magiging partner niya, kung may tatanggap po ba sa kanya, kung malaman yung history niya. Naiisip ko po yun. Tapos naiisip ko rin po kung sisisihin niya po ba ako. Kapag may isip na po siya. Hindi ko po alam kung paano ko po ipapaliwanag. Kung pag malaki na siya, hindi ko po alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya kung bakit siya may sakit na gano'n. Dahil kung pag sinabi ko po parang, sisisihin niya ako. Tatakot po ako. Naiisip ko nga pong magsinungaling sa kanya. That kung makakaintindi na siya, magtatanong na siya kung bakit siya umiinom ng gamot palagi. Naiisip ko pong magsinungaling pero hindi po dapat. Kailangan niya po malaman yung totoo. Okay lang po tatanggapin ko kung magagalit man siya. Sisisihin niya ako. Tatanggapin ko po lahat. Pero bilang nanay, masakit po yun. Hindi ko pa po masasabi yan. Pero pinagdadasal ko po na sana maintindihan niya ako. Maunawaan niya ako. Sana hindi niya ako sisihin. Hindi siya magkaroon ng sama ng loob sa akin pag nalaman mo.
Alam ko po talaga magtatanong siya. Dahil lifetime na nga po yung gamutan namin. Tatanong at magtatanong siya. Sorry, napagod si mama magkamot. Kaya ka nahawa. Sana mapatawad mo ko. Sana maintindihan mo ko. Alam kong sisisihin niya po kasi ako. Ayun lang po, sana mapatawad niya ako, maintindihan niya ako. Ako dun sa yung habang lumalaki ka, ano yung napapansin mo that time? Yung nasa dasma po ako, lagi po ako nakakalimot uminom ng gamot. Alam mo na kung para sa iyo yung ininom ko. Opo, Sinong nag-explain sa'yo? si daddy po. Yung 12 years old po ako. Wala lang po. Tanggap ko po. Sinabi ni daddy mo, alam mo ba kung kanino siya galing, yung kondisyon niyo? Kay mama? Wala. Huli na po kasi nalaman eh. Yung patay na po si mama. Yung life na nag-aaral. Okay lang po. Ulit-ulit lang routine. Anong grade ka na? 7 po. Favorite subject ko po, science. Minsan pag-gets ko yung lesson. Tapos, sa math lang po ako mahina. Opo. Yung mga friends mo, ano? Hindi po. Mga teacher ko lang po nakakalam. Kailan ka napunta kila Daddy? Yung bata pa po ata. Nung time na punta ka sa kanila, kamusta yung sa pakiramdam natin? Okay lang po. Okay lang. Masaya. Kwento mo naman sa amin si Daddy Jess. Okay lang po. Maalaga po. Tapos, ma'am. Gano'n mo kamahal si Daddy? Sobra po. Kahit minsan pasaway ako. Ano na lang yung pinagpapasarap ko? Dahil po inalagaan niya ako. Tinuring niya kami parang bilang totong anak. Ano yung parang sana nasabi mo? Matandaan ko lang po kay mama. Lagi ko po yung tinatalian eh. Bigyan mo kami. Opo. Ano yung sinabi mo? Kung naagapan po yung sakit niya. Before pa naman siya napunta sa akin, before ko sila kinuha, sinasamahan ko na magpa-check up itong batang ito. Buhay pa yung nanay niya. Siguro mga 3 years old. So sinasamahan ko yun kasi nagtatako ko sa bata. Kasi bakit pa hindi siya naaalisan ng parang galis? Hindi, napansin ko yung kanyang ulo. Ang dami mga bukol-bukol ba na nagnanaknak. After mga 1 month or 2 months, pupunta naman yung nanay niya sa akin. Sir, bakit lagi-lagi na lang di naaalisan ng sipon, ubod yung bata? Sabi ko, pinapainom mo ba ng gamot yan? Sabi ko, wala naman akong ibibigay na gamot kasi hindi ko pa naman napapacheck up. O sige, kahit may klase ako, pag lumalapit yung nanay niya, nagpapaalam ako sa school na lalabas muna ako para ipacheck up yung bata. Siguro mga 5 years old yung bata. Yung nanay naman yung naging problema ko kasi nandiyan na laging inuubo, laging sinisipon, nilalagnat. Sabi ko, bakit ano ba nangyari sa iyo? Tapos sabi, hindi ko nga po alam sir eh. Sabi ko, o sige, mamayang hapon pag out ko ng school, samahan kita sa kaibigan kong doktor. So sinamahan ko siya doon. Sabi niya sa akin, ano itong alaga mo sir, ano yan?
pneumonia ang aming finding sa kanya. Sabi niya, total mayroon naman kaming resita, bilhin nyo na lang yan. Nagtataka naman ako kasi instead na gumaling yung kanyang pneumonia, parang hindi naman gumagaling kasi lalo pa siyang nilalagnat daw kasi tinatanong, oh, kamusta? So, pag madaling araw daw, inuubo siya, nilalagnat. Kaya sabi ko, sige, balik tayo sa kay Doc. After ng result ng kanyang x-ray, dinala ko kay Doc. Tapos sabi niya, bukod dito, sir, siguro much better na ipacheck natin yung kanyang saliva. Yan, para malaman natin kung talagang ano talaga siya ng TB. So, nag-positive nga. 6 months siyang inuman nun. After ng 6 months, gumaling siya, din na siya inuubo. Pero napapansin ko after 6 months, ang alam ko kapag ikaw ay okay na sa TB, na complete mo na yung 6 months, tataba ka. Pero bakit para kang nangangayayat? Hanggang sa madaling araw, kinatok ako. Sabi niya, sir, nangihina ako, parang di ko na makayanan kasi nangihina ako na naninikip yung dibdib ko. Sabi pa niya, pakiusap sir yung mga bata, huwag mong pababayaan, sa'yo na yan. O hinabili niya sa akin. Tapos yun, the following day, madaling araw, siguro mga 2:00 yun, ginigising, wala na din na magising. Ayun. Kaya yung time na yun, kinuha ko ni dalawang magkapatid. Ang nangyari kasi noon, after nang namatay yung nanay niya, halos buwan-buwan, after ng pag-iinom niya ng gamot, mga antibiotics, pabalik-balik yung kanyang mga galis. Tapos hanggang sa ang dami ng tumutubong mga bukol, halos private clinic doon sa amin, naikot ko na. Hanggang sa last kong napuntahan yung Lasal, di na chinek up yung bata. Ang sabi ng doktor, sabi niya, sir, may suspect ako dyan sa bata. Kung bakit siya nagkakaganyan, kung bakit ang daming tumutubong bukol. So para makasure po tayo, wag na kayong umuwi, diretso na lang kayo ng RITM. So tatawagan ko yung ambulance na ihatid na kayo, wag na kayong umuwi ng bahay. Ang daming tanong ng doktor na nadat na namin. Tinatanong ko tungkol sa mga bakuna. Wala naman ako maisagot kasi di ko naman alam. Tapos sabi ko, actually doc, wala akong alam kasi hindi ko naman nasusubaybayan yung bata. Kaya hindi ko alam yung mga bakuna-bakunang tinatanong ninyo. Yung sabi ng doktor, okay lang po ba sir na i-test natin yung bata? Sabi ko, okay lang kung anong makakabuti sa bata. So gawin po ninyo. Dumating sa points na gano'n na 50-50 na siya. Ang dami ng mga kinabit na mga tubo. Tapos, napansin ko, siguro mga 1 month na kami doon, na hindi gumagaling yung bata. Tapos, yun na nga, nang dumating result, sabi, sir, may problema yung bata. Kaya nagkakaganyan siya. Anong problema? Sabi ko, alam ko may problema sa TB niya. Sabi, hindi, bukod pa doon. Huwag lang kayong magugulat. Sabi ko, based doon sa tag-positive siya. Positive saan? Sabi, sa HIV daw. Ano reaction Ayun. sir? So ako naman, nagulat naman ako. Sabi niya, sir, itong mga gamot na ito, kailangan itong i-take ng bata. Aside from yung medicine niya sa TB, kailangan niya itong iinumin din. Naawa ako sa bata kasi sa isip-isip ko, kawawa naman tong bata, ang liit-liit pa, payat-payat pa. Paano kaya niya malalabanan niya ng katawan nito? 6 years old, yun nang dinala namin siya sa RITM. Itong bata kasi maurirat yan. Sabi niya sa akin, kahit na nasa ICU siya, nagsasalita siya, Daddy, bakit ang dami-daming nurse dito? Bakit ang daming doktor? Mamamatay na ba ako? Sabi ko, no. Minimonitor lang yung kalagayan mo kasi love ka nila. Yun lang yung sinagot ko sa kanya. Bakit? Ano ba yung sakit ko? Sabi ko, hindi ko pa sa'yo masabi ngayon kasi di mo naman yan maiintindihan. So, ano po yung parang nagpa-push inyo na kupkupin po siya, ituloy po yung pag-aalaga sa kanya?
napansin ko kasi sa kanya, siya mismo gusto niyang mabuhay. So, syempre ako, nahabag naman ako na siya nga gusto niyang mabuhay. Why not? Suportahan ko siya. Bakit hindi ko siya alagaan na nakikita ko naman yung pagpupursige niya? Kasi sa gamot lang, alam ko na super pait yung gamot. Hirap siya uminom ng gamot. Pero kinakaya niya. Kasi kahit di niya sa akin sabihin, alam ko na gusto niyang mabuhay. Bakit ipagkakait yung sarili ko sa kanya? Na siya mismo nakikitaan mo na gusto niya talagang mabuhay. Sabi ko nga sa sarili ko, kung hindi ko susuportahan yung bata, kung hindi ko aalagaan, sino pa? Tinatakwil naman siya ng kinilala niyang kamag-anak. Nung lumalaki po siya, sir, parang naiisip niyo na po ba na ganitong edad, dapat niya sabihin, hindi ganun kayo. Yes po, mga 9 years old, kasi kinukulit siya ng advisor niya, ng mga teacher niya, kung bakit laging absent itong bata. Bakit laging nagpupunta ng hospital? So, sabi sa akin itong bata, Daddy, ano ba talagang sakit ko? Kasi pati yung mga teacher ko nagtatanong sa akin, wala naman akong maisagot. Sabi ko, antay-antayin mo hanggang 12 years old ka na, saka ko sasabihin, kasi kung sasabihin ko sa'yo sa ngayon, hindi mo pa maiintindihan yan. At baka magkamali ka pa ng kwento sa mga classmate mo, mabuli ka lang. Sabi ko sa kanya, kasi sabi niya, Daddy, nagsasawa na ako sa kaiinom ng gamot. Lagi-lagi na lang. Ano ba yan? Wala bang katapusan ng inom yan? Sabi ko, Be, hanggang sa buhay ka, i-take mo yan. Kasi yan lang yung nagpapalakas sa iyo. Kasi pag hindi ka mag-take niyan, yung immune system mo, bababa yan hanggang sa matigok ka na lang. Sabi, ay ganun ba? Ano pa talaga yung sakit ko? Be, sasabihin ko sa iyo yung sakit mo, pero atin-atin lang to. Huwag mong ikukwento kahit kanino, kahit sa best friend mo, huwag mong sasabihin kung ayaw mong ikaw ay mabole. Sabi niya sa akin, ganun ba yung sakit ko? Sabi ko, opo. Ang sakit mo kasi ay kakaiba. So, yan ay HIV. Po yung parang fear po ninyo kasi gano'n nag-umanak na doon nagdadalaga na si Vicky. Ano po yung fear ninyo para sa magiging future po? Actually, wala akong kinatatakutan sa kanyang future. So, nagpapasalamat pa nga ako dahil may nakilala siyang community, which is yung Duyan. Kasi kahit na wala na ako, kasi syempre tumatanda na tayo, mayroon siyang mga malalapitan, mayroon siyang mga kaibigan na pwedeng magsuportahan silang dalawa. Wala naman akong kinatatakutan regarding doon sa kanyang future, kasi syempre ma-educate siya naman ng husto sa kanyang sitwasyon. Ang prayers ko, mabigyan na ng solution na magkaroon na talaga ng gamot or tinatawag nating cure yung HIV na yan. So siguro naman hindi naman ipagkakait ni Lord, ibibigay naman siguro yan. Hindi lang naman ako, pati lahat ata na mayroong ganyan, yun na siguro ang dasal nila na magkaroon na talaga ng totally gamot talaga. Project Duyan po is an initiative of Project Red Ribbon Care and Management Foundation Incorporated since 2016. So yung Project Duyan is the only organization in the Philippines po na nagki-cater ng mga children living with HIV through vertical transmission. Ang Project Duyan ay may very holistic support sa ating mga children living with HIV and their infected families and their affected families.
Ang ating pinaka-eldest ngayon ay ka-18 years old lang nung March. And ang ating youngest ay 1 year old. Meron tayong 1 year old from Herona, Tarlac, na namatay yung mother niya last year. 16 years old lang yung mother niya nung namatay. Siya yung na-handle namin na may pinakabatang nanay na namatay, which is 16 years old nga po. Unfortunately po, ngayon po, nasa 73 na po yung children po under Project Duyan. Ang Duyan, ang ino-offer natin, number 1, ay magkaroon ng community itong mga bata na in the future, meron silang safe na community na kaya nilang ilabas kung ano man yung kanilang mga status bilang mga batang namumuhay ng may HIV. And pangalawa, makita nila na hindi sila nag-iisa, na may mga kasama silang lumalaban dito sa diskriminasyon na patuloy na natatanggap nila sa mga sa ibang mga tao. Second home and second family. So yung family, yung mga bata, talagang para lang silang magkakapatid, na meron silang mga support system na nakukuha sa isa't isa, and yung mga parents and yung guardians. Ang Project Duyan po ay under po kami lahat ng So halos lahat po ng mga children na member po ng Duyan ay dito po sa una silang kumukuha ng mga treatment po nila, yung mga laboratories. So lahat dito po yung access ng mga bata, even yung ating mga nasa outside NCR. Binibigyan natin sila ng chance na kahit every 3 months ay makaluwas sila para po magkaroon sila ng mga updated laboratories. And yung gamot po nila ay ipinapadala po sa kanila po ng libre po. So wala po silang kailangang intindihin. And if may emergency na kailangang magpaggamot yung mga bata, meron kaming online consultation din po. So yung holistic care talagang naibibigay po ng Project Duyan po sa mga batang namumuhay ng may HIV. Kapag-usapan naman po natin yung mga challenges ng Duyan po. Ang pinaka-challenge lang natin minsan pag yung bata po ay late diagnosed. So pag late diagnosed po at talagang nutritionally challenged and talagang marami na pong opportunistic infection yung bata, ang hirap pong ilaban yung buhay. Lalo na kung naka-admit sa hospital, butot balat na lang. Yun po yung pinaka masakit na parte po para sa amin na paano po natin ilalaban yung buhay ng isang bata. Pero marami po kaming naging success story na talaga pong butot balat na, tinaningan na ng doktor, pero ngayon po ay talagang healthy na po, undetectable. So yun yung mga fulfilling po sa part ng Duyan na naging success namin dahil sa pakikipagtulungan din po ng mga guardians na maalagaan ng maayos yung mga bata, sumusunod po sila kung ano yung dapat gawin, ay nisa sa katuparan naman po yung mga ganong klase ng mga challenges. Yung mga bata kasi na ages 5 years old to 9 years old o to 10, actually hindi pa nila alam yung status nila. Hindi pa nila alam yung word na HIV. Ang alam lang nila is part sila ng Duyan. Ang alam lang nila, kailangan nilang uminom ng gamot araw-araw, vitamins nila. Pero yung term na HIV and yung sakit, hindi pa nila alam. Yung proper age po na binibigay namin yung psychosocial activity na unti-unti po pinapaalam namin yung status ng mga bata through the help of mga psychiatrists and social worker ay 11 years old po and above. Doon namin pinapaliwanag
na bakit sila kailangan uminom ng gamot, para saan ba yung gamot nila, kasi karapatan nila na malaman. So, yung mga bata naman po ay very, naman sila, yung acceptance, wala, okay lang sa kanila. Hindi mo sila maririnigan na malungkot sila or natatakot sila. Maririnig mo sa kanila na sasabihin nila na okay lang yung status namin kasi meron naman kaming family, meron naman kaming duyan na tumatanggap sa amin at kumakalinga. Ang gano'n po ba kahalaga yung acceptance po ng community para po sa mga bata? Mahalaga po, number 1, yung acceptance sa community. For example po, yung isang bata na taga Pampanga, dun sa community po, syempre, halos magkakamag-anak. Ano po yung gusto niyong maintindihan ng mga tao po at ng mundo po regarding dito sa sakit po? Gusto kong maintindihan, lalo na ng mga lahat ng tao, na ang HIV po ay hindi dapat katakutan, hindi pandirihan, lalo na po itong mga bata na hindi naman nila ginusto at hindi nila gugustuhin na magkaroon ng HIV. Dahil kung meron mang naging pagkukulang yung kanilang magulang na naipasa sa kanila yung virus, ay sana hindi rin nila deserve na bigyan ng diskriminasyon sa kahit anumang lugar, sa anumang uri ng pangyayari. Sana po dumating yung panahon na ang bawat tao maging educated. Alamin nila, marami naman pong pagkakataon para alamin nila kung ano ba yung HIV. And etong ating mga bata, proud kami na sabihin na sila po lahat ay undetectable na po. Lalo na yung ating mga members po na nasa 10 years na. Matagal na po silang undetectable. So, ang undetectable po ay, ibig sabihin po nun, ay hindi na nila maipapasa po yung sakit. Untransmissible po. So, nakakalungkot lang na marami pa ring mga tao na dahil sa kakulangan sa edukasyon, sa kaalaman, nagsasalita sila nang wala silang alam. Dapat po, huwag silang magsalita hanggat wala silang alam. Kasi marami pong taong nasasaktan, lalo na yung mga bata, nag-iiwan po yun ng malalim na sugat para sa kanila, lalo na sa kanilang paglaki. Ang HIV ay Human Immune Deficiency Virus. So ito ay virus na inaatake ang immune system ng tao o yung depensa ng ating pangangatawan sa tao, human. So, ang HIV ay isang virus. Sinasabi nating CD4 cells, ito yung mga sinabi ko kanina na sila ang defense mechanism ng ating katawan. So, kung nagkakasakit tayo, ito yung mga cells na tumutulong para makarecover kagad tayo. Ang mga CD4 cells na to, ang nagre-represent ng ating immune system, sila yung lumalaban sa bawat infeksyon na pumapasok sa ating katawan. Ngayon, ito ang inaatake ng HIV or nung virus. Pag pumasok ang virus sa ating katawan, ang ginagawa niya, inaatake niya itong mga CD4 cells na to at doon mismo, pinapasok niya at nagre-replicate siya sa loob ng katawan natin hanggang sa matalo na niya ang dami ng normal na CD4 cells natin at pagkatapos, pagka bumagsak na ang number ng ating mga CD4 cells, babagsak ang depensa ng ating pangangatawan. So, ang simpleng sakit, lumalala instead na gumaling kasi nga, mahina na yung immune system natin. Kaya nga medyo mahirap sa una kasi pag nagkaroon ka ng virus na to, talagang nadi-destroy yung CD4, no? Yung defense mechanism ng katawan. So it would take time. Sa unang infection, unang yugto ng infection, kayang supilin ng CD4 cell ang HIV virus. Pero sa bandang huli, pag wala tayong iniinom na gamot, unti-unti natatalo ang CD4 cells natin or yung defense mechanism ng katawan. Unang-una, nakukuha ang HIV sa pakikipagtalik, no? Pag nakipagtalik ka sa isang taong may HIV. Pangalawa, pwede itong makuha sa pamamagitan ng
pakikipag-share ng needles. Kunyari, nagdodroga, nag-share kayo ng needles, ang isa sa mga ka-share mo ay may HIV, pwede kang mahawa ng HIV. Pangatlo, pwede ka ring mahawa ng HIV kung nasalinan ka ng dugo or meron kang organ donation na natanggap na nanggaling din sa isang taong may HIV. At pinakahuli sa lahat, ang isang nanay na may HIV ay pwedeng maka-transmit ng HIV sa kanyang anak sa sinapupunan, no? Yung mga nanay na may HIV na buntis. So, yun yung tinatawag na vertical transmission or mother-to-child transmission. Ano ba yung vertical transmission? Tulad ng sinabi ko kanina, ang vertical transmission, ito yung pagkakapasa ng HIV from a positive mother sa kanyang pinagbubuntis na anak. So, base sa mga pag-aaral, sabi ng WHO, 10 hanggang 15% to 45% pwedeng maipasa ng nanay ang virus sa kanyang anak, sa kanyang sinapupunan, no? Pero kung makakainom ng tamang gamot sa tamang panahon ang nanay, pwede itong mabawasan yung probability ng less than 1%. Just imagine, ang layo nun, no? Kaya napaka-importante na yung mga buntis, lalo kung hindi sila sigurado, ay makapagpa-test ng HIV para kung reactive man sila or positive sila, makainom kagad ng gamot para maproteksyonan yung kanilang bata sa sinapupunan. Siyempre, hindi ka maggagamot kadalasan kung hindi mo alam ang status mo, di ba? So, sabi ko nga, importante magpa-test. Ngayon, kung hindi sila nakapagpa-test at positive pala yung nanay, dalawa yung possible na effect. Number one, may effect yun sa nanay mismo, no? Yung immune system niya, tulad ng sinabi ko, mapapabayaan at yung opportunity ng virus na dumami, mas andon, mas mabilis. Pangalawa, ang pinakamas mahalaga rito, mas malaki yung chance or probability na maipasa niya yung virus sa kanyang anak sa sinapupunan. Just imagine, 45%. Ang laki nun. Kawawa naman yung bata. Walang kamuwang-muwang, magkakaroon siya ng HIV pag silang niya. And remember, yung HIV po, it's a lifetime. Lifetime na nandiyan yan sa katawan mo. Kahit maganda yung mga gamot, HIV ka pa rin, no? Tulad nung sinabi ko kanina, generalize sa mga symptoms natin. Pero definitely may effect yan dun sa health ng bata. Minsan, nagmamanifest siya, nagtatai yung mga bata, yan, bigla nangihina, hindi sila gumagaling, yung pala may HIV virus. So, napaka-importante. Kaya nga ngayon, may programa tayo sa Department of Health na ini-encourage natin yung mga nanay, no, na magpa-test yung mga nanay, mga buntis natin para kung sakali may reactive, automatic meron ng libreng gamot kaagad yun. Sa pag-aaral sa bata lalo sa mga magulang. Sa mga magulang, yun na nga, importante, magpa-test po kayo kung hindi kayo sigurado. Kasi syempre, kahit na hindi kayo nakikipag-sex sa iba or what, yung partner nyo pwedeng ganun eh. Diba? So, maganda magpa-test na lang para makita nyo, para nang sa ganun, maagapan, maproteksyonan yung bata sa sinapupunan. Pangalawa, tungkol naman paano i-treat ang isang bata na bagong panganak. Hindi nga kasi natin siya matitreat kung hindi natin alam in the first place na siya ay positibo. Kaya babalik ako dun sa pag-i-encourage natin sa mga buntis na magpa-HIV test. At yun naman ino-offer ngayon sa ating mga health center, sa ating mga social hygiene clinics. So pwede, sa mga maternity clinics, ino-offer naman po ang HIV test. Ano ang paalala ko sa publiko? Napaka-importante po na alam natin ang tamang kaalaman sa HIV. Kasi pag alam natin ng tamang kaalaman, alam natin paano po proteksyonan yung sarili natin. Ano-ano ba itong mga tamang proteksyon? Balik tayo dun sa basic ABC. A, abstain from sex. Kung hindi mo kaya, B, be faithful. Pag sinabi pong faithful, dalawa kayo, hindi lang isa ang faithful. No? Baka yung isa faithful, yung isa hindi po pwede yan. Dapat be faithful, parehas kayong mag-partner na faithful. C, maraming connotation ng C. Isa, C, sabi po sa mga faith-based organization, usually is correct choices or use of conscience. Sabi naman po sa science, lalo na sa may mga epidemya, correct and consistent condom use. No? Mag-condom ka, proteksyonan mo yung sarili mo. Kasi ang condom po ay isa sa mga panlaban sa mga HIV epidemic. No? Talagang maganda din naman yung resulta niya.
Pero syempre, mas maganda yung conscience, yung sinabi, yung first A and B. Tapos letter B, don't do drugs or alcohol. Bakit? Kasi kung nakadroga po kayo, mas malaki yung chance na mag-share kayo ng needles. Hindi mo alam kung yung ka-share mo ay may HIV o wala. At kung naman lango ka sa alak, lasing na lasing, ito yung mga time na kadalasan, based sa mga pag-aaral natin, meron mga nagpe-perform ng mga orgy o yung nag-group sex, lalo na yung mga lango sa chemical, yung tinatawag na chemsex. So, yun ang mga risk factors, kaya ka mas madaling mahawa ng HIV. So, iwasan ng droga or pagkalango sa alak kasi yung decision mo para proteksyonin yung sarili mo, nawawala eh. Kasi nga wala kang sa tamang pagdedesisyon, no? Wala ka sa tamang pag-iisip. At yung letter E, balik tayo, be educated. Tapos po siya ng pag-aaral. Habang dala-dala niya po yung sakit niya. Maging maayos po yung kalusugan niya palagi. Ayun po. Maging matapang lang po palagi. Matapang, maging matatag sa lahat po ng pagsubok. Huwag pong bibigay. Isipin lang po palagi yung mga anak, kung may anak man. Isipin yung sarili, yung pamilya. Kung naiisip po nilang walang tatanggap sa kanila, meron po magulang nila. Dahil ako tinanggap po ako ng nanay ko ng buong buo. Walang halong panghusga, walang halong pandidiri. Tinanggap po ako ng buong buo ng nanay ko. So, ang pangarap ko sa kanya, sabi ko nga sa batang to, hanggang buhay pa ko, hanggang kaya ko na magpaaral sa inyo, mag-aral kayo. Kasi ang gusto ko, bago ako pumikit, makita ko kayo na nasa stable na kayo, may mga trabaho na kayo, may pamilya na kayo. Kaya pray lang tayo kay Lord na sana mawala ako dito, nasa stable na kayo kalagayan. May trabaho na kayo, may family na kayo. Nagpapasalamat po ako kasi marami po silang natutulungang mga taong mga walang mga mahihirap po, tapos tinutulungan po nila yung mga taong walang kaya, yung mga taong hindi kaya makabili ng gatas, mga goods. Papasalamat po ako ng sobra. Pangarap ko po sa mga bata na sana dumating na yung panahon na meron ng cure and sila yung maging unang beneficiary nitong cure. Or kahit hindi po yung cure, sana dumating na rin po yung mga injectable na hindi na nila kailangang maghirap para uminom ng gamot twice a day, yung mga kombinasyon ng gamot na alam naman natin na sobrang taas ng mga adverse reactions sa katawan nila, na sana matulungan tayo ng gobyerno na masuportahan din itong mga batang namumuhay ng may HIV at ma-include sila sa guidelines po ng Department of Health.